Okay, so welcome po sa ating vlog. So ang so noong so itong video na 'to ay noong December 2023 pa. So hindi ko nga lang nai-upload sa YouTube channel dahil nga sa sa malaking problema po sa ating, sa ating vlog. So ang ginagawa natin ngayon ay yung transformer na 909. So yung transformer na 909 ay, dati po kasi ay 9-0 lang. So ngayon, yung kanyang, transformer sa secondary ay 909 na. So yun yung dating 909. Ngayon yung kanyang, yung kanyang, gagawin ay yung gagawin natin diyan ay te-testerin muna natin. So, idadaan na natin ito sa ano, so te-testerin muna natin siya by dun sa kanyang, primary. Yan, so primary muna natin siya. Sa primary muna natin siya idaan. Okay. So, yung primary niya ay nasa 400 ano na, 400, 300 ang kanyang resistance. So, kung mapapansin dito sa kanyang secondary ay o hindi pa muna sa secondary, yung kanyang, yung, 909 ay medyo medyo maayos pa naman yung pagkaka-rewind. So, ang ginawa nating rewind diyan ay, um, patawag dito, yung alum. Hindi po siya yung pure copper. Ayan. So, yan po yung sa line 1 at line 3. Line 1, line 3. So, yung yung pagkaka-test natin diyan ay inano natin, um, sinalang natin siya dun sa kanyang, so line 1 at, line 2 at line 3. Line 2, line 3. Tapos yung kanyang, line 1 at line 2. Yung kanina line 2, line 3. Ngayon, line 1 at line 2 na. So ngayon te-testerin muna natin siya sa ilaw. So pagpasensyahan niyo kasi, hindi kasi incandescent yung inano natin, ginamit natin sa sa ano, so wala pang kuryente 'yan. Okay, so sasaksak natin siya na sasaksak natin siya. So makikita natin. O ibig sabihin na wala pa pong hindi pa po siya nakasaksak sa live, ayan. Nakasaksak po siya sa live, ayan. So saksak natin siya, okay. So nakasaksak po 'yan, live wire 'yan, 'yun, 'yan. So kung mapapansin ninyo hindi po siya umiilaw. Ibig sabihin hindi po shorted yung sa primary. Kasi po kung magso-shorted 'yan sa primary, talagang talagang mag-aano po 'yan, magko-cause po 'yan ng, 'yan. So ngayon ay ite-tester muna natin siya sa test valve para may testing naman natin sa secondary. 'Yan, isaksak natin siya. So ngayon i-se-set natin siya sa AC. 'Yan, i-shorted muna natin, 'yun. 'Yan po yung sa secondary, secondary. 'Yan, secondary. 'Yan, sa secondary po siya nakalagay. Okay, 'yan. Sa secondary na lang natin siya nilagay. 'Yan. So, ang kagandahan kasi niyan pagka ikaw ay nagte-test ng primary sa transformer na 220,
yan kasi yung magpapa-safe o magpapa-safety sa mga shorted mga mga transformer na pumapasok sa 220 sa primary. Ngayon, yung primary po kasi ng sa 220, hindi po kasi siya basta-basta mapapasok. So ngayon, gagamitan na natin siya mismo. Gagamitin na natin siya sa mismong 220 na nakasaksak na antimano. Okay, so ngayon, so nakasaksak na yan ha. Ngayon, sasaksak natin siya sa AC. Sa AC na natin siya gamitin. Okay, so nakasaksak na siya. Yan. So hindi pa pala. Yon. So testerin na natin yung 909. Yan. O ano yan? 808 ba yun? O 909 ba yun? Okay. So, line 1, line 3 o line 2? Ay, hindi pala to. 7 volts pala yung lumabas. Okay. Line 1 at line 2. Yan. Yan. 0.7. Yun. Okay. So, testerin muna natin. Yan. 0.7. So, ang equivalent niya sa line 1 at line 3, number, ah, is 14 volts sa line 1 at line 3, maliban na lang sa 0. Yan. Yan yung kasing kagandahan yan sa ano eh, sa transformer eh. Papasukin papasukan mo siya ng voltahe sa rectifier. So ngayon ay kunin natin yung yan yung rectifier na yan. So yung rectifier na yan, yun yung kinuha ko sa sirang main amp. Yung sa dati kong main amp na nasira. So ikakabit natin siya sa AC papunta do sa DC. Tapos yung ground, okay lang naman yan. Pwede na maikabit sa gitna. Madali na maikabit yan. Yan. So yung ground, yung ground ay nasa 0. Madali lang naman yan. Pero ang pagtutuunan ninyo ng pansin dyan ay yung AC, ay yung DC. Yan, so isaksak muna natin. Okay. So kunin ulit natin yung tester at iset natin yan sa DC. Hindi po yan sa AC, DC. Yan. Ang dali po niyan, pero pwede niyo pong anuhin. So kung mataas po yung voltahe na sinusuplayan ninyo, halimbawa 37 sa ano po 'yon, sa main amp po 'yon. Pero pag sa tone control, malit lang na voltahe ang kailangan yung supplyan sa tone control. Okay? So ayan, tetesterin na natin siya. Tingnan natin yung lumabas, 19 volts. 19 volts ang lumalabas. So 9, 9.8 at sa kabila naman is 9.8 din. 9.8. Yan. So ang ganda niyan. 9.8 is 10 volts na. Yan, 10 volts na ang lumalabas sa kanya. O sabihin na natin 10 volts na. Kasi 9.8 eh. Yan. So 20 volts. So 10 times 2 is 20. Yon. Yan, 19.6.
ang lumalabas sa kanyang voltahe sa line 1 at line 3 o sa AC, sa DC na ano na negative positive. Yan, yun 19.7. So kaya po dumidecrease ng maigi yung dumidecrease lang masyado yung voltahe. Gawa kasi ng nagpa-fluctuate at medyo hindi maganda yung sitwasyon ng kuryente, yung mismong kuryente. Kasi yung mismong kuryente namin ay hindi masyado maganda kaya kaya inano na lang namin, okay? So so yun lang at okay na yung ating paggawa dito sa voltahe. Okay, so sa mga gusto mag-DIY diyan ay pwede niyo pong gayahin itong itong mga itong video 'to. Yun lang at maraming maraming salamat po.